Naman po natin na sa gitna ng investigation, bigla na lang silang aalis at hindi natin alam. Our information also states kasi na si Cassandra Leong ay lumabas na po daw ng bansa. That was one of the reasons which prodded us na maglabas na po ng ILBO. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Do you think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? That Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to PAGCOR to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi sa- naman nanood ako kahapon. That's all I did. Oo. Sa Before Senado going po. to ano. Manong, We can call May I Mr. remind the... Altenco, wait. and we can excuse me, Vice retrieve the files of the interview. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because may $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon patungkol sa ginagawang pag-iimbestiga ng Kamara at ng Senado patungkol sa kaugnayan ni spokesperson Harry Roque patungkol sa Pogo operation sa bansa. Former presidential spokesperson Harry Roque hindi nakalusot. Ka-Congressman Johnny Pimentel kaugnay sa ugnayan nito kay Cassandra Leong, ang service provider at incorporator ng illegal Pogo operation sa bansa. Inamin kasi ni Roque na magkakilala sila ni Cassie Ong at magkaibigan pa. Naging mas kaduda-duda si Roque nang nadakip sa bahay nito sa Tuba, Benguet ang dalawang mga identified na mga puganti ng China at itinuturing din ng mga big boss ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon pa kay Senator Risa Hontiveros ay bakit sa dinami-dami ng lugar at bahay sa bansa ay kung bakit doon pa mismo sila nakakanlong sa bahay ni Roque. Na ayon pa sa Senadora ay ang dalawang big boss na ito ay dalawang malaking sindikato at most wanted fugitive kung ituring ng China. At natukoy pa ng isa sa mga nahuli ay IT manager ng Lucky South 99. Nasa listahan sila ng red notice ng Interpol na itinuturing na mapanganib na mga sindikato. Nabuking din na noong 2021 ay magkasama sina Cassandra Leong at former Secretary Harry Roque sa paglalakad ng lisensya ng Pogo sa PAGCOR kung saan ayon kay PAGCOR Chair Altinco ay mismo si Roque ang lumapit sa kanila upang ilakad ang lisensya at bayarin ng Pogo operation. Dahil sa mga matibay na mga ebidensya na nagsisipaglabasan sa ngayon, kaugnay sa koneksyon ni Harry Roque sa illegal na Pogo operation ay mas lumilinaw sa marami ang katotohanan. Kahit todo tanggi at palusot dito si Roque ay mas nadadagdagan pa kasi ang mga patunay na meron siyang kinalaman sa Pogo operation. Kaya naman nag-issue na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ELBO ang Justice Department kaugnay kay Harry Roque at iba pang mga personalidad upang mabantayan na hindi sila makakalabas at tumakas sa ibang bansa. Pati si former TLRC official Dennis Cunanan, Lucky South 99 Representative Cassandra Leong at siyam na iba pa, mga incorporators ng illegal na operasyon ng Pogo ay nasa listahan na rin ng ELBO. To former Secretary Harry Roque, well, you just heard the statement of Yusek Gilbert Cruz that linking you to the said Chinese nationals. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAO? hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things,
Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan ha. At So, former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house I by have an virtue interest of the corporation owning this house. yes po, ang may registered owner po nito is Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At least na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at required din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino Pero, po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na But you have never met this person? I've met her po. Ah, Yes, so- I met her. In Kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. hindi po, yung that lalaki you're, po. Yung but lalaki now na you're Cambodian. telling this committee na na-meet mo man pala yung Yung lessor. Leslie po. Oh, yung Leslie. Oo, Oo. yung Leslie po. Na-meet Oo. ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo. Siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may Alien Certificate of Registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko at sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya nananatili doon, pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the derogatory word. Minsan po kasi, no, ako ay nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, rinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw ang isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na maging nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. po Roque, talagang kailan activities. ho niyo nakilala itong Leslie ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait. po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung Leslie, nasa LA ka. Hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person, this Leslie, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo, Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong kontrako. So prior to the signing of the lease contract,
you never knew this person. Yung lalaki po. Pero yung Yung babae, babae, kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So, kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko dun po ang sa... nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po'y talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa lugar na yun, no? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair, Vice Chair, can we also have the copies of those, Secretary Roque, yung incorporators? You said a while ago that there is a corporation. Opo. Can you Royal kindly submit also to the committee? Hindi ko po dala, but I can of course submit it. No? All right, thank you so much. Okay. Go ahead. yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, we have Yung an wife interest mo, in the ikaw corporation po. nagpirma. Yung wife ko po, But hindi you ko po already tinatanggi admitted, naman yan, you no? already admitted earlier that hindi ko by naman po- virtue of your owning the corporation Yes po. which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Now, Well, my the question corporation, is, Mr. Roque, since kayo naman ang may-ari nun, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure, according to Mr. Cruz, doon sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saang negosyo, ano ba negosyo nila? Well, ang Because it seems that very oo. clear, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. ay hindi po. Inuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. Hindi po sa Pogo. So, malinaw po yun. No? At napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako yung malapit naman sa kanila. No? At in-explain ko rin na wala akong kinalaman na meron palang pugante sa China na nanirahan dun sa bahay na yon. No? Pero malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasalagay sa red list ng Interpol. It's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam kung ano yung P2P, no? Pero P2P financial fraud, kaya siya dinagay po sa Interpol red list. At hindi naman po dahil sa Pogo. So, At, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee? Wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Do you think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved to prove the ownership of the property. Okay, we will let you finish your investigation, ongoing pa man ang ano. Now let me go to the last matter. Masali na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenco was interviewed in Head Start. And he said that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to PAGCOR to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque?
Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi naman sa- nanood ako kahapon. That's all I did. Oo. Sa Before Senado- going to Manong, we can call May I Mr. remind the, Altenco, wait. and we can excuse me, Vice retrieve the files of the interview. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because may $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. And I don't think Mr. Altenco will go on nationwide TV telling lies. So we can retrieve that file of that interview. So you can tanong ko po, Mr. Harry Roque, totoo po ba yun? Attorney Roque, resource speakers, reminder to address the chair. yes, Thank you so much. Mr. Chair, hindi po. 2 beses na po nag-testify si Chairman Altenco at nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya, yung Cassandra Ong, para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na-dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa PAGCOR. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa PAGCOR na si Dennis Cunana yung pera at na-dispalko. At ito naman po ay 2 beses inulit Chair, ni Mr. Chairman Harry Roque, it Tangco po. pertains to the same thing. Ay. Sinasabi nyo, ang dinideny, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? Totoo po, yun sinamahan po, ko yun po. po ang tanong ko. Opo, pero- Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun Tama sa po. bayad. But still, it's still the same issue dahil you cannot renew your license until such time that the $500,000 will be paid. So ganun din po ang objective nun. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayaran yung $500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license. Hindi po ba? Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. At in fact, yung last hearing sa Senado, sinabi naman po ni Chairman Altenco na meron pa silang lisensya which was granted by the previous administration and good for 3 years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay. Yun lang po. That's besides the point. But you admit that sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PAGCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At paulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Mr. Roque, Mr. Chair, ano ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? I am Why legal- did you have to accompany Ms. Leong to PAGCOR? Well, In I what am- capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. And I'm happy po na nandito si Chairman Domingo para ma-explain ko anong nature ng service provider. They provide all services po to their POGOs, lalo na yung mga nasa POGO Hub, kasi po hindi nag-i-English yung mga POGO na yan. So they deal with the outside world using service providers. At yan po yung negosyo ni Whirlwind na kumpanya po ni Cassie Ong. No? At yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa PAGCOR mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, in-accommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong mga taong ito. At yun nga po, ang hiningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gives, no? By installment basis. Pero wala pa pong usaping lisensya nung panahon na yon. Mr. Chair, Mr. Roque, Interjection lang, Vice Chair. Kapraso lang. Just wanted to find out, the Whirlwind Corporation is a Whirlwind Corporation is a realty development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon
ang nagpakalala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy projects. Pero former Secretary Roque, hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about realty development. So, I was confused kung nagpo-provide sila ng service, ang Whirlwind. Apo. Well, again, apo. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha. Because in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So, why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang Yes. nagpapaupa sa Lucky South. Yes, so, correct. yung by being a service provider, at alam ko po naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo dun sa mga nag-ooperate ng Pogo, kasi mga Pogo talaga, mga Chino, at dun sila talaga sa electronic gambling na involved. So, aside from the realty development, they provide services as well. Tama po yan. At kaya But in nga po, relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So, I think there are some violation with regards to the delivering services as well. hindi ko pa because- po Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real It's here, estate company. Secretary Roque. The amended articles of incorporation of Whirlwind Corporation is primarily to engage in realty development. That's their purpose. Tama po. Mr. So, Chair, Kung sila po ay nagbibigay ng ibang serbisyo, then it's beyond their corporate responsibility nila. normally Diba? po, merong primary at merong secondary. So it could be covered by a secondary purpose po, no? So we will At, check the meron namang secondary mga- purpose. Oo. Okay, for the meantime, we'll be asking. Sige, go ahead muna. I'll be hanapin ko lang. winding up my interpellation, Mr. Chair, to give chance to other. Mr. Roque, Mr. Chair, kailan ho niya nakilala si Cassandra Leong? Right after elections po, dahil I had to settle back to my practice, dahil natalo nga tayo ng eleksyon, and settle back to old projects that I left hanging, including renewable energy projects. Paano ho niyo nakilala si Cassandra Leong, Mr. Chair? May nagpakilala po sa akin na isang Malaysian company also engaged in renewable energy, at ang sabi nila, sa Singapore, merong company na may presence sa Philippines that is seriously studying the feasibility of starting an integrated solar panel manufacturing facility, kasi nga po, binoboycott ng mga Amerikano yung solar panels na made in China. Kailan po, anong year po kayo nakakilala ni Cassandra Leong? Matapos po ang eleksyon. Ang eleksyon po ay 2022. So, matapos po ang May 2022 election, kung hindi po ako nagkakamali, mga July or August po yan. Kailan po kayo pumunta sa PAGCOR, Mr. Chair? 2023 na po. 2023. Apo. Nung nakilala po ninyo si Cassandra Leong, hindi ba ninyo alam, hindi ba niya sinabi na she's involved in POGO operations? Ang alam ko po, sila nagpapaupa nga doon sa Porac. Pero that's one only of their businesses, at marami silang businesses, especially in Singapore. At in fact, ang palagi ko pong kausap ay isang non-resident sa Pilipinas. Lumilipad po siya from Singapore to discuss with me the feasibility of the